Kanina nga pong madaling araw ay may gumuhong gusali dyan sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Siya gusali sa Pampanga. Balikan po natin, balikan po ang ginagawang gusali sa Angeles City. Ang ginagawang gusali sa Angeles City nitong linggo. Opo. Kasi tinanggal na rin po kasi mga poste kanina, sir. Oo nga, kasi nakali na yung karamihan. Opo. Ilan na ba yung progress kaya natin? May mga na ano na po, may mga na nahila na po na Na-trap, no? opo na natatrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang araw sa inyo muli at samahan ninyo ako sa pagkakataon na ito na talakayin natin ang ilan sa mga bagay na maaari nating kapupulutan ng aral.
Isang gabi ay isang malakas na bagyo o hangin. Matatawag nating bugso ng panahon ng malakas na ulan ang dumapo sa bayan o sa syudad natin. At kasunod nito ay ang mga pagbaha at kawalan ng kuryente, stranded ang mga tao, at ito ay kaiba pagkat ito ay may daladalang napakalakas na bugso ng hangin na ito ay halos ngayon lamang ito naranasan sa matagal na panahon. Sa gabi, ang mga tao ay naging balisa dahil sa biglaang pagbago ng panahon at pagkaraan ng gabi sa madaling araw. Isa na namang trahedya ang naganap na isang malaking gusali na kasalukuyang itinatayo ay gumuho dito pa rin sa syudad, in the city. Ang pagguho ng gusali na ito na naging dahilan ng pagkapinsala ng mga tao nasa kapaligiran o nasa loob ng building na ginagawa, mga nasugatan, mga na-trap o mga nasawian ng buhay. Ang Allah lahat ang mayroon siyang kakayanan at siya ang nagpapahintulot at pinapairal niya ang lahat ng mga bagay, at ito ay pinaniniwalaan natin bilang Muslim sa ating paniniwala sa Arkanul Iman, al-Qada'u wal-Qadar, ang itinakdang kapalaran. Mga kapatid, mga kababayan, ang ulan, ang bagyo, ang tubig, ang hangin, at anuman ang panahon na binibigay sa atin ng Allah, ito'y mga pagsubok ng galing sa Kanya upang makita niya sino sa atin ang tunay na matatag, sino naman ang may kahinaan, nang doon tayo ay mapagtibay natin ang ating mga sarili. Ang panahon, elemento, ang Allah, lahat mayroon dito na siya ay mayroong utos sa lahat ng bagay. Ang pagguho naman ng gusali o mga bagay na tayo ay naging bahagi sa pagtatayo, ito ay dulot ng kapapayaan, kawalan o kakulangan ng ating talino o tamang pagsukat o pagbibilang, ay mga bagay na nagiging malaki ang kanilang bahagi sa pagkabigo o pagkawasak ng mga ating ginagawa. Kaya sinasabi ng Allah sa banal na Quran, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Whatever you experience or difficulty that have befallen you are due to your own doings, due to your own hands, what your hands have committed, but Allah pardons the most. Anuman ang inyong dinadanas na kahirapan, ito ay marahil gawa ng inyong sariling mga kamay. Ngunit ang Allah ay nagpapatawad ng madalas sa maramihan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dirara wa la dirar, no harm and no reciprocating harm. Mga kapatid, mga kababayan, isang aral ang ating tatandaan. Anuman ang ating kinalalagyan, anuman saan man tayo napaparoon, huwag nating kaliligtaan na ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Saan man kayo maparoon, aabutan kayo ng inyong kamatayan kahit nasa loob pa kayo ng matibay na gusali. Wherever you may be, death will surely reach you even if you are inside a fortified building or structure. Mga kapatid, in
in tasal anna fa inna la nubali. If you ask about us, we don't really care about those who are oppressors. What we care only is that we are capable of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the ways that He have commanded us. وأقول قولي هذا وإلى اللقاء أراكم مرة أخرى. Till the next time, I'll see you again. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.